Hindi lahat ng taong mabait sa una ay totoo hanggang dulo. Minsan may mga taong iba ang ipinapakita sa harap at iba ang ginagawa sa likod. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 12 maskara ng mga narcissist. Number 1, mabait sila sa umpisa. Tipong mapapaisip ka, grabe, saan ba nanggaling tong taong to? Laging nandyan, laging may oras sa'yo, laging may papuri. Ang bilis nilang makaramdam kung anong kailangan mo. Kung kulang ka sa validation, ibibigay nila lahat. Kung pagod ka, sila ang sandalan. Kung malungkot ka, sila ang nakakaintindi. Para kang nasa isang pelikula kung saan ikaw ang bida at sila ang perfect partner, perfect friend o mentor. Pero unti-unti, may mapapansin kang kakaiba. Yung kabaitan nila, may kondisyon pala. Kapag hindi ka sumunod sa gusto nila, biglang nagbabago ang timpla. Yung dating lambing, nagiging malamig. Yung dating, I'm always here for you, nagiging, ang arte mo, dati hindi ka naman ganyan. Doon ka na magsisimulang magtanong sa sarili mo, ako ba ang may mali? Ang totoo, yung pagiging mabait nila sa umpisa ay parang investment lang. Love bombing ang tawag doon. Binubuhos nila lahat ng effort para mahulog ka. Para masanay kang umaalalay, may uma-appreciate. Kapag attach ka na, sa kanila unti-unting binabawi. Hindi biglaan, paunti-unti. Hindi halata, para hindi ka agad magising. Kasi kapag biglaan, tatakbo ka. Pero kapag gradual, mag-a-adjust ka. You normalize the disrespect. At kapag nagtanong ka kung bakit sila nagbago, may handa na silang sagot. Sasabihin nila na ikaw ang nag-iba. Ikaw ang naging demanding. Ikaw ang hindi marunong umintindi. Minsan sasabihin pa nila, ako pa nga yung nagtiis sa'yo. Diyan ka na matatali sa cycle. Kaya kung may taong sobrang bait sa umpisa, hindi masamang ma-appreciate, pero maging aware. Ang tunay na mabait, consistent. Hindi nagiging cold kapag hindi nasunod. Hindi ginagamit ang kabaitan bilang leverage. Hindi pinaparamdam sa'yo na may utang na loob ka sa kanila. Kasi ang totoong kindness, walang switch na on and off. Hindi ito strategy. Hindi ito performance. It's real. Kahit walang kapalit. Number 2, palagi silang biktima. Kahit saan mo tingnan, kahit anong story ang balikan, sila ang laging kawawa. Lahat ng nangyari sa buhay nila, may kontrabida raw. Pero hindi nila sinasabi na sila pala ang kontrabida. Sasabihin niya na toxic daw ang ex niya. Inggitera raw mga kaibigan niya. Hindi na siya naintindihan ng pamilya niya. Inapi raw siya ng boss niya. Parang lagi kang nakikinig sa isang never-ending sad story. At sa umpisa, maaawa ka talaga. Kasi ang galing nilang magkwento. Emotional, detalyado, convincing. You feel like, kailangan ko silang intindihin, kailangan ko silang tulungan. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na may pattern. Lahat ng conflict, laging may iisang common denominator, ang istorya nila. Pero never nilang ina-acknowledge yun. Kapag may ginawa silang mali at pinuna mo, biglang iikot ang usapan. Hindi na yung ginawa nila ang issue, kundi kung paano mo raw sila nasaktan sa pag-call out mo. Biglang ikaw na ang masama, ikaw na ang insensitive, ikaw na ang walang empathy. Classic move yan. From offender, biglang victim ulit. Ginagamit nila ang pagiging biktima bilang shield. Kapag biktima sila, hindi sila pwedeng sisihin. Kapag biktima sila, kailangan mo silang intindihin. Kapag biktima sila, bawal kang magreklamo. Kasi once na magsalita ka tungkol sa nararamdaman mo, lalabas kang selfish. Sasabihin nila, after everything I've been through, ganito pa gagawin mo sa akin? At ayun, tahimik ka na naman. Wala kang maisasagot. Ang mas delikado pa, ginagawa nilang identity ang pagiging biktima. Doon sila kumukuha ng atensyon, simpatya at kontrol. Habang ikaw, unti-unting natutong tumiklop. Iniisip mo muna kung paano sila maaapektuhan bago ka magsalita. You minimize your pain because there's always seems bigger. Hanggang sa dumating sa point na hindi mo na alam kung valid pa ba yung nararamdaman mo. At kapag may nagsimulang makakita ng totoo, kapag may hindi na naniniwala sa narrative nila, sila pa ang iiyak ng mas malakas. Kasi sa mundo nila,
ang pinakamasakit na bagay ay ma-expose. Hindi dahil nasaktan sila, kundi dahil hindi na gumagana ang maskara. Tandaan mo to, ang taong tunay na nasaktan, marunong umako ng responsibilidad, marunong mag-reflect. Hindi lahat ng problema isinisisi sa iba. Hindi ginagamit ang trauma para i-justify ang pananakit. Hindi ginagawang dahilan ng pagiging biktima para maging mapanakit din. May difference ang taong may pinagdaanan at ang taong nabubuhay sa pagiging kawawa para hindi na magbago. Number 3, hero complex. Ano yon? Sa umpisa, parang blessing sila sa buhay mo. Dumating sila noong mahina ka, nalilito ka, o may pinagdaanan ka. Bigla silang naging tagapagligtas. May solusyon sa lahat. May payo sila sa bawat problema. May lakas kapag ikaw ay ubus na. Sasabihin nila, ako nang bahala sa'yo. Nandito lang ako. Walang tutulong sa'yo kundi ako lang. At sa totoo lang, nakakagaan yun. Sino ba namang ayaw nang may sumasalo kapag pagod ka na? Di ba? Pero dahan-dahan, mapapansin mo na hindi ka na tinuturuan tumayo. Pinapaasa ka lang na may sasalo palagi. Sa bawat desisyon mo, may input sila. Sa bawat problema, kailangan muna silang tanungin. Kapag sinubukan mong maging independent, parang may mali. Biglang may guilt. After all I've done for you, blah 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 blah. Kung hindi dahil sa akin, nasaan ka ngayon? Doon mo mararamdaman na ang tulong pala may kasamang tali. Ang hero complex ng narcissist ay hindi tungkol sa malasakit. Tungkol yan sa kontrol. Gusto nilang maramdaman na sila ang dahilan kung bakit ka okay. Na kung mawala sila, dapat babagsak ka. Kaya hindi ka nila hinahayaang lumakas ng buo. Kailangan nilang ikaw ay laging may konting kahinaan. Para sila pa rin ang kailangan mo. Para sila pa rin ang mahalaga sa'yo. Para sila pa rin ang bida sa kwento mo. At kapag nagkamali sila o nasaktan ka nila, biglang mag-iiba ang eksena. Sasabihin nila na hindi mo na-appreciate ang sakripisyo nila. Na ikaw ang walang utang na loob. Na ang dami na raw nilang isinuko para sa'yo. Suddenly, ikaw na ang kontrabida at sila pa rin ang hero. Classic reversal. Ikaw ang may kasalanan kasi tinulungan ka lang naman. Kaya kung may taong gustong-gusto kang iligtas, tanungin mo ang sarili mo, pinapalakas ba nila ako o pinapadepende? Ang tunay na tumutulong, masaya kapag kaya mo nang mag-isa. Hindi sila natatakot na hindi na sila kailangan. Hindi nila isinusumbat ang ginawa nila. Hindi nila ginagamit ang tulong bilang sandata. Kasi ang totoong hero, hindi kailangan ipaalala sa'yo na bayani sila. Number 4, relihiyoso o moral kuno. May mga tao kasing sobrang relihiyoso o moral sa panlabas. Laging may Bible verse, laging may paalala tungkol sa tama at mali, laging may, oops, God says, blah blah blah. Ganito ang dapat gawin. Sa umpisa, may inspire ka pa. Mapapaisip ka, ay, safe to. Matuwid na tao, may prinsipyo. Parang ang linis ng intensyon nila. Parang hindi kayang manakit ng kahit sino. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na selective ang moralidad. Kapag ikaw ang nagkamali, sobrang bigat ng sermon. Kapag sila ang nakasakit, biglang may excuse. Hindi mo kasi naintindihan ang puso ko eh. Diyos na ang bahala, mag-move on ka na. Ginagamit ang Diyos, ginagamit ang values o ethics, hindi para mag-heal, kundi para manahimik ka lang. Ito yung mga taong gagawing weapon ang faith. Kapag nag-set ka ng boundary, sasabihin nilang wala ka namang respeto. Kapag nagsalita ka tungkol sa hinanaing mo, sasabihin nilang wala kang pagpapatawad. Kapag ayaw mo nang magtiis, sasabihin nilang kulang ang pananampalataya mo. Slowly, you start to feel guilty for protecting yourself. As if pagiging mabuting tao means laging magparaya kahit ikaw nang nauubos. Ang mas masakit, dahil moral sila sa mata ng iba, ikaw pa ang lalabas na masama. Kapag nagsumbong ka, sasabihin ng mga tao, hindi yan magagawa ni ano. Mabait yung tao, makadiyos yan. At dahil gusto mong maging fair, nagiging tahimik ka na lang. You doubt your own experience. You question your pain. Pero tandaan mo ito, ang totoong relihiyoso o moral na tao ay marunong magpakumbaba. Marunong humingi ng sorry. Marunong makinig. Hindi ginagamit ang Diyos para manalo sa argumento.
hindi ginagawang dahilan ang tama para maging manhid. Faith should bring compassion, not control. Morality should guide you, not dominate you. Kung may taong palaging tama dahil ganito daw ang sabi ng Diyos, pero hindi marunong umamin ng pagkakamali, mag-ingat ka sa taong yan. Kasi minsan, ang pinakadelikadong maskara ay hindi galit, hindi yabang, kundi yung mukhang banal pero tahimik kang sinasakal. Number 5, tahimik pero mapanira. May mga taong hindi maingay, hindi sumisigaw, hindi nagwawala, pero sila ang pinakamapanganib. Tahimik sila, kalmado, parang laging composed. Kapag may issue, hindi sila confrontational. Wala kang maririnig na masasakit na salita. At akala mo, mature ang taong yon. Pero hindi mo namamalayan, unti-unti ka nang nauubos. Ang kanilang style ay hindi direct attack. Subtle damage. Yung tipong isang tingin lang, isang buntong hininga, o isang maikling linyang parang walang mali siya, pero pagkatapos, mag-o-overthink ka buong gabi. Sasabihin nila, okay lang, pero ramdam mong hindi. Tapos kapag tinanong mo kung anong problema, sasagot ng, wala, ikaw na bahala. At doon ka na matatalo. Kasi ikaw na ang mag-a-adjust kahit hindi mo alam kung ano ang kasalanan mo. Hindi sila nagagalit ng harapan, pero pinaparamdam nila sa'yo ang galit, ang silent treatment, emotional, withdrawal, delayed replies, cold energy. Hindi ka nila sisigawan, pero paparusahan ka nila sa katahimikan. And the worst part, kapag nasaktan ka, wala kang maipakitang ebidensya. Kasi technically, wala naman silang sinabing masama. But mentally and emotionally, wasak ka na. Magaling din silang magmukhang inosente sa harap ng iba. Tahimik eh, kalmado, soft-spoken. Kaya kapag nag-open up ka, minsan ikaw pang lalabas na, OA. Talaga? Parang okay naman siya. At doon ka mas lalong magdududa sa sarili mo. You start minimizing your pain. You start questioning your intuition. That's how they win, without raising their voice. Yung paninira nila, madalas nakadisguise bilang concern. Sasabihin nila, wait, napapansin ko lang. Baka sensitive ka lang. Or worse, ganyan ka kasi. Hindi insulto ang tunog, pero may tusok, may guilt, may control. At dahil tahimik sila, ikaw ang nagmumukhang emotional, reactive, unstable. Kaya tandaan mo to, hindi lahat ng tahimik ay safe kasama. Hindi lahat ng kalmado ay healthy relationship. Minsan yung taong hindi nagsasalita ang pinakamaingay sa loob ng ulo mo. At kung palagi kang naglalakad na parang nasa eggshells, kung palagi mong iniisip kung may nagawa kang mali kahit wala naman, hindi yan peace. That's quiet manipulation. Ang tunay na maayos na tao, marunong makipag-usap. Hindi ginagamit ang katahimikan bilang sandata. Hindi ka pinaparusahan sa pamamagitan ng emotional distance. Kasi ang tahimik na nagmamahal, nagbibigay ng kapanatagan, hindi ng takot, hindi ng guilt at confusion. Number 6, perpektong partner kuno. Sa umpisa, parang complete package siya. Lahat ng hinahanap mo sa isang partner, nasa kanya raw. Sweet magsalita, marunong makinig, emotionally available kuno. Alam niya ang love language mo, o kaya mabilis niya itong inaral. Sasabihin niya ang mga linyang matagal mo nang gustong marinig, gaya ng hindi kita iiwan. I see a future with you. Ikaw lang ang ganito sa akin. Parang too good to be true. Pero dahil gusto mong maniwala, you let your guard down. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na yung pagiging perfect niya ay parang role lang pala. Kapag hindi ka nagustuhan at nag-open ka, bigla siyang nagiging defensive. Hindi siya marunong makinig kapag siya na ang pinupuna. Yung dating understanding, nagiging dismissive. Sasabihin niya, ganito na talaga ako. O kaya, ikaw lang ang may issue, hindi ako. Dahan-dahan, nag-iibang rules ng relasyon, pero ikaw lang ang nag-a-adjust. Ang mas masakit, ginagamit niya yung image ng pagiging perpektong partner para ma-invalidate ang nararamdaman mo. Kapag nasaktan ka, ipaparamdam niya na wala kang karapatang masaktan kasi ang dami na niyang ginawa para sa'yo. Kapag nagreklamo ka, parang ikaw pang ungrateful.
Hindi ba sapat yung effort ko? I'm not like your ex. At dahil gusto mong maging fair, pinipili mong manahimik kahit may masakit na. Unti-unti, mapapansin mo na ang relasyon ay umiikot na sa reputation niya, hindi sa connection ninyo. Sa harap ng ibang tao, siya ang ideal partner. Maalaga, supportive, charming. Pero kapag kayo na lang dalawa, may control, may manipulation, may silent treatment. Kapag nagkamali siya, may dahilan. Kapag ikaw ang nagkamali, may sermon. Double standard, pero ikaw ang pinagdududa sa sarili mo. At kapag napagod ka na at gusto mong umalis, sa kanya ibabalik ang dating siya. Biglang sweet ulit, biglang magsosorry, biglang may pangakong magbabago. Kasi ang goal niya ay hindi ayusin ang relasyon. Ang goal niya ay huwag kang mawala. The moment na sigurado na ulit siya sa'yo, babalik na naman ang dati. Kaya tandaan mo, ang totoong perfectong partner, hindi yung walang mali. Siya yung marunong umamin, marunong makinig, at marunong magbago kahit walang banta ng hiwalayan. Hindi kanya pipilitin magtiis para lang mapanatili ang image niya. Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi performance. Hindi siya pang-impress. It's consistent, humble, and safe kahit walang nakakakita. Number 7, joker or clown. Sa una, sila yung pinakamasayang kasama. Laging may joke laging may banat, laging nagpapatawa. Sila yung tipong nagpapagaan ng vibe sa room. Kaya mapapaisip ka, okay to kasama. Hindi boring, hindi toxic. Madaling mahalin ang ganitong tao. Kasi laughter equals comfort. Kapag tumatawa ka, pakiramdam mo, safe ka. Pero mapapansin mo, may kakaibang lasa yung jokes nila. Sa umpisa, light lang. Konting asar, konting lait na tinatawanan ng lahat. Sasabihin mo sa sarili mo, biro lang naman yun. Kapag nasaktan ka, sasabihin nila, uy, joke lang, ang sensitive mo naman. At dahil ayaw mong maging KJ, tatawa ka na lang, you swallow the discomfort. Diyan nagsisimula ang problema. Ginagamit nila ang humor bilang shield at weapon. Shield para hindi sila ma-call out. Weapon para makapangliit. Kapag pinahiya ka nila sa harap ng iba, joke lang daw. Kapag binaliwala ang feelings mo, joke lang daw. Kapag may nasabi silang below the belt, grabe ka, hindi ka marunong makisakay. Slowly, natututo kang i-doubt kung valid ba yung nararamdaman mo. Mas delikado to kasi public approved ang ginagawa nila. Tumatawa ang lahat, kaya ikaw ang nagmumukhang OA. Ikaw ang nagmumukhang walang sense of humor. Hindi nila kailangang sumigaw o magalit. Isang punchline lang, bagsak ka na. At ang mas masakit, minsan ikaw pa mismo ang nagiging subject ng joke nila. Paulit-ulit hanggang sa mabrand ka sa isang image na hindi mo naman pinili. Eventually, mararamdaman mo na nag-iingat ka na sa kilos mo. Iniisip mo na baka gawin na naman akong joke. Nawawala yung confidence mo. Pero sa mata ng iba, masaya pa rin kayo. Kasi nga, laughing on the outside, bleeding on the inside. Ang totoong joker, marunong huminto kapag nasasaktan na. Ang healthy humor, hindi nang mamaliit. Hindi ginagamit ang kahinaan mo bilang punchline. Kapag ang tawa ng iba ay kapalit ng dignidad mo, hindi na comedy yan. Control na yan. And remember, if someone keeps hiding behind joke lang, maybe it's not a joke at all. It's who they really are. Number 8, palagi silang tama. May mga taong palaging tama o mas tama sa kanila, hindi sila pwedeng magkamali. Kahit malinaw na may ebidensya, kahit ikaw mismo ang nasaktan, kahit maayos kang nagpapaliwanag, somehow, ikaw pa rin ang mali. Parang kahit anong anggulo, laging babalik sa iyo ang sisi. Nakakapagod, nakakalito, at unti-unti, nakakasira ng tiwala mo sa sarili mo. Kapag may conflict, hindi sila nakikinig para umintindi. Nakikinig sila para manalo. Ang usapan, parang debate na may scorecard. Hindi mahalaga kung ano naramdaman mo. Mas mahalaga kung paano nila mapapatunayang justified ang ginawa nila. Kapag nagkamali sila, hindi nila sasabing sorry. Ang lalabas, ganito kasi yan, bla bla bla. Kung hindi mo ginawa yun, hindi ako nag-react ng ganyan. So technically, kasalanan mo pa rin.
Minsan gumagamit sila ng logic at English words para magmukhang smart. I was just being rational. You're too emotional. Facts over feelings. Pero ang totoo, hindi yun pagiging rational. Avoidance yun ng accountability. Kasi ang taong marunong umako ng mali, kayang sabihin tama ka sa nararamdaman mo kahit mali siya sa ginawa niya. Hindi nila kayang gawin yun dahil sa mundo ng narcissist, ang pag-amin ng mali ay katumbas ng pagkatalo. Unti-unti, matututo kang manahimik. Hindi dahil wala ka nang sasabihin, kundi dahil alam mong walang makikinig sa punto mo. Kahit anong explanation mo, babalik ta rin. Kahit gaano ka kalmado, sasabihin nilang defensive ka. Kahit gaano ka ka-honest, sasabihin nilang sensitive ka lang. At doon nagsisimula yung self-doubt. Baka nga ako ang OA. Baka mali lang talaga ako mag-isip. Ang mas masakit, kapag ikaw ang humihingi ng sorry, kahit hindi mo kasalanan, tatanggapin nila yon nang walang second thought. Walang follow-up na, I'm sorry too. Walang self-reflection. Kasi sa isip nila, proof na naman yon na tama sila all along. At sa bawat pagkakataong luluno ka ng pride para lang matapos ang gulo, mas lumalaki ang mundo nila kung saan sila ang laging tama at ikaw ang laging mali. Tandaan mo ito, ang taong emotionally mature, hindi takot magkamali. Marunong silang makinig, marunong silang magbago, at marunong mag-sorry nang walang paliwanag. Pero ang taong palaging tama, hindi naghahanap ng solusyon, naghahanap lang ng validation. At kapag lagi kang nauubo sa pakikipag-usap sa kanila, baka hindi ka mahirap intindihin. Baka lang ayaw ka talaga nilang intindihin. Number 9, sensitive kuno. Tipong sasabihin nila, emotionally aware ako. O kaya, malalim lang talaga akong tao. Sa umpisa, mas ma-appreciate mo yon. Parang rare na may taong marunong umintindi ng feelings, marunong makinig, at marunong mag-empathize. Akala mo, finally, may taong safe ka nang maging vulnerable. You open up, you share your wounds, your fears, your past. Kasi pakiramdam mo, uy, pareho kami. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na one way lang pala ang sensitivity. Kapag sila ang nasaktan, world-ending event. Kailangan mo silang intindihin, suyuin, alagaan. Pero kapag ikaw ang nasaktan, biglang ikaw na ang masyadong emotional. Overreacting daw, o ang bigat mo kausap. Parang bawal kang masaktan, pero sila pwede. Ginagamit nila ang pagiging sensitive bilang shield. Kapag may ginawa silang mali at sinita mo, hindi nila haharapin ang issue. Instead, iikot ang usapan sa nararamdaman nila. Sasabihin nila, nasaktan mo ako sa tono mo. Kahit malinaw at mainahon ka naman, biglang ikaw na ang masama. Ikaw na ang insensitive. The focus shifts mula sa ginawa nila papunta sa reaksyon mo. Classic deflection. At dahil ayaw mong makasakit, mag-a-adjust ka na lang. You'll choose your words carefully. Minsan hindi ka na magsasalita. Nananahimik ka na lang. Lagi mong iniisip, baka masaktan siya. Baka magtampo na naman. Baka sabihin niya ang harsh ko. Hanggang sa dumating sa punto na mas inuuna mo na ang feelings nila kaysa sa sarili mo. Your voice gets smaller, quieter, almost invisible. Ang masakit pa, kapag sila ang galit, justified. Kapag ikaw ang nasaktan, drama. Kapag sila ang umiyak, valid. Kapag ikaw ang umiyak, manipulation. Doon mo marirealize na hindi talaga ito tungkol sa pagiging sensitive. It's about control. Emotional control. Ginagamit nila ang label na sensitive para hindi sila mapanagot at para ikaw ang laging mag-adjust. Kaya tandaan mo to, ang tunay na emotionally sensitive na tao, marunong makinig kahit uncomfortable. Hindi sila defensive. Hindi nila minamaliit ang nararamdaman mo. Hindi nila ginagawang kasalanan mo ang pagiging honest. Ang tunay na sensitivity, may kasamang accountability. Kung wala yon, hindi yan sensitivity. Emotional weapon yan na tinawag lang na pagiging mabait. Number 10, protector. Sa una, ang sarap sa pakiramdam kapag may taong nagsasabing, ako na bahala sa'yo. Parang masasabi mong, finally, may kakampi na ako. May tagapagtanggol na ako. May sasalo na sa akin kapag pagod na ako sa mundo. Lalabas sila bilang protector. Yung tipong feeling mo safe ka, covered ka, at hindi ka nag-iisa. They make you feel small in a good way. At least at first.
Pero dahan-dahan, mapapansin mo na yung pagiging protector nila ay may kasamang control. Yung mga salitang, para sa'yo to, concern lang ako sa'yo, nagiging dahilan para pakialaman ang desisyon mo. Kung sino ang kakausapin mo, kung saan ka pupunta, anong dapat mong gawin. Parang sila ang may hawak ng desisyon kung sino ang kakausapin mo, saan ka pupunta, anong dapat mong gawin. Kapag tumutol ka, sasabihin nila, hindi mo lang naiintindihan, mas alam ko to. At dahil nga nagmumukha silang nag-aalaga, nag-aalinlangan kang questionin. Unti-unti, hindi ka na humihingi ng opinyon. Hinihintay mo na ang permiso. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil ayaw mong masabihang walang tiwala o pasaway. At kapag sinubukan mong tumayo sa sarili mong paa, biglang nagiging emotional ang eksena. Ginagawa ko lahat para sa'yo tapos ganyan ka. Bigla kang nagigilty kahit wala ka namang ginawang masama. Ang pinakamapanganib dito, pinaparamdam nila na hindi ka ligtas kung wala sila. Na mahina ka mag-isa. Na kung hindi dahil sa kanila, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. They position themselves as your shield. Pero sila rin pala ang umaharang sa paglaki mo. Hindi ka nila pinoprotektahan sa mundo. Pinoprotektahan ka nila mula sa pagiging independent mo. Kapag napagod ka na at gusto mo lang huminga, sasabihin nilang sila ang biktima, na ikaw ang walang utang na loob, na sila pa ang nasaktan. Kaya mahirap umalis kasi pakiramdam mo, iniwan mo ang nagligtas sa'yo. Pero ang totoo, ang tunay na protector, hindi ka kinukulong. Hindi ka tinatakot. Hindi ka ginagawang dependent. Ang totoong nagpoprotekta, tinutulungan kang tumibay. Hinahayaan kang magkamali. Pinapalakas ka para kaya mo kahit wala sila. Because real protection is not control. It's empowerment. At kapag ang pagka-caring nila ay nauuwi sa takot at pagkasakal, hindi na yan protection. Possession na yan. Number 11, silent treatment expert. Isa sa pinaka hindi halata pero nakakasakit na ugali ng narcissist ay yung pagiging silent treatment expert. Sa umpisa, baka hindi mo agad mapansin. Parang simpleng quiet period lang. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na may pattern. Kapag may hindi sila nagustuhan, kapag hindi ka sumunod sa gusto nila, o kahit na simpleng misunderstanding lang, bigla ka nalang i-freeze. Walang text, walang tawag, walang sagot sa messages. Parang nawala ka sa mundo nila, kahit sabi ka namang makipag-ayos. Hindi ito basta pagiging tahimik o introvert behavior. Ito ay manipulation tactic. Ang silent treatment ay ginagamit nila para kontrolin ang emosyon mo. Mapapaisip ka, ano ba ang nagawa ko? Bakit ganito siya mag-react? Tinutulak ka nila sa self-doubt at guilt trip. Para sa huli, ikaw nang mag-adjust o maghingi ng tawad kahit hindi ikaw ang mali. At mas nakakainis pa, may halo itong power play. Yung pakiramdam na sila lang may kontrol at ikaw ang naguguluhan at nag-aalala. Parang laro at ikaw ang pawn. Sa tuwing nagkakaroon ng silent treatment, unti-unti ka nagiging hypersensitive sa bawat galaw at salita mo. Naiisip mo na baka may mali sa'yo o baka bigla silang magalit ulit. Minsan ginagamit pa nila itong excuse para i-project ang sarili bilang biktima. Sasabihin nila, dahil hindi mo ako naiintindihan, kailangan ko lang mag-silent para magmukhang reasonable. Pero sa totoo lang, ito ay tactic para makontrol ka at palitan ang guilt sa sarili mo. Kaya kung napapansin mong madalas lang ginagamit ang katahimikan bilang armas, hindi mo dapat baliwalain. Ito ay red flag na hindi sila nagre-respeto sa komunikasyon at damdamin mo. Ang healthy relationship, kahit may tampuhan, nag-uusap, hindi nagtatago at hindi ka pinapahirapan sa katahimikan. Number 12, intellectual mask. Ang intellectual mask ay isa sa mga pinaka-subtle na paraan ng narcissist para makontrol at ma-validate ang sarili nila. Sa umpisa, parang napakatalino nila. Tipong mapapasabi ka na, wow, ang galing niya mag-explain. Parang may aura sila ng authority at knowledge. Lagi silang may sagot, laging may argumento, at halos lahat ng topic kaya nilang itakal. Sa panlabas, impressive. Marami ang humahanga at natural na i-intimidate ka. Kahit hindi mo alam, unti-unti ka nakikiusap sa kanilang opinyon. Parang sila na ang standard mo sa intellect. Pero habang lumalalim ang relasyon, makikita mo rin ang dark side nito. Yung katalinuhan nila, hindi ginagamit para magturo.
o mag-share ng knowledge ng genuine. Ginagamit nila ito para ma-power trip ka o ma-feel inferior ka. Minsan kahit simpleng tanong mo, nagiging debate na bigla na parang bakit hindi mo alam to? Ang dali lang eh. Ang dating learning moment, nagiging paraan ng pamiminsala sa self-esteem mo. Kahit sa mga discussions sa trabaho, pamilya o kahit friendship, parang may invisible scoreboard. Lahat ng kaalaman mo, sinusukat nila at binabaliktad para masabing ako ang superior. Nakaka-relate to, lalo na kapag may kakilala kang always correct, laging may facts, at laging may argumento kahit hindi mo naman hiniling. Hindi sila nagtataka kung nag-aalangan ka o na-insecure. Sa halip, ginagamit nila ang insecurity mo para mas lumiwanag sila. Minsan, ang simplicity ng buhay mo o opinion mo nagiging opportunity para ipakita nilang, look, I know more than you. At kapag nag-question ka, kadalasan sila ang magbibigay ng complicated explanation para hindi mo agad ma-process, para ikaw ang malito, para ikaw ang magduda sa sarili mo. Ang pinaka-tricky dito, parang intellectual abuse na hindi halata sa umpisa. Nakaka-relate ka kasi sa public, online o kahit sa personal relationships, makikita mo yung taong sobrang bright pero ginagamit ang brain nila hindi para mag-guide, kundi para kontrolin ang narrative. At sa sobrang galing nilang magmaskara, minsan kahit ikaw mismo, hindi mo napapansin until sobra ka ng emotionally drained.